Hello and welcome guys. Ngayon nga ipag-uusapan natin ang about dito sa Flying Raijin ni Minato at Boruto. Kung ano nga yung pinagkaiba nila at kung kaninong Flying Raijin yung mas mabilis or kung kanino yung mas convenient mga men. So New Year's resolution ko nga pala mga men, ibabalik na ako sa manga review dito sa ating channel. Kahit di na ako gumagawa ng mga recent chapters, updated pa din ako sa kwento ng Two Blue Vortex. Well anyway, dito nga sa mga recent chapters ng Two Blue Vortex, nasaksihan nga natin dito yung isa sa panibagong jutsu ni Boruto. Eto nga ang Flying Raijin niya mga men. Same as usual sa OG na Flying Raijin, kaya nga nito mag-instant teleport mga men. Isa to sa pinaka-astig at nasa top 10 sa most fun favorite jutsu of all time to mga boy. Isa sa pinaka-iconic at broken jutsu etong Flying Raijin. At dahil nga dito sa paggamit ni Boruto ng Flying Raijin sa Two Blue Vortex, marami ngang mga fan yung nagtatalo-talo. May mga nagsasabi na mas cool pa din daw etong kay Minato. Meron ding nagsasabi na mas panalo etong kay Boruto ngayon. Mas lamang daw to. Pero ano nga ba yung pinakaiba ng Flying Raijin nila mga men? So una nga etong Flying Raijin ni Boruto mga men. So dahil nga sa pagiging rogue ninja netong si Boruto at syempre kriminal nga siya mga men, hindi nga siya freely makapasok labas dito sa Konoha. At kung makapasok man siya, talagang mahihirapan siyang makalabas. Kaya nag-improvise nga siya ng similar space-time jutsu sa lolo niya na si Minato. So gamit nga nito mga men, nagagawa nga niya makatravel sa kahit saang lugar, even sa mga dimensions. Yung pinagkaiba nga lang nito mga men, kung paano nga gumagana yung Flying Raijin niya. So para nga magamit niya ang Flying Raijin niya, kailangan niyang i-infuse yung chakra niya sa mga metal objects like kunai, shuriken, or even yung kusanagi sword niya. At dito, yung gamit nga ni Boruto mga men, yung mga object na to na may iba't ibang hugis. At dito niya nga ini-infuse yung chakra niya at kung saan nga nakalagay itong mga to, doon nga din siya makaka-teleport. Kay Minato naman mga men, gumagamit nga siya ng jutsu mark at permanent mark nga ito mga men. Like during 4th Ninja War, nandyan pa din yung mark na ginawa niya kay Obito at nagamit niya pa din ito mga men. Pwede niya din to i-mark sa kahit anong mga object, kahit sa puno, bato, or kahit anuman at walang limitations. During 3rd Shinobi War mga men, nagawa nga ni Minato na mag-spread ng almost 80 kunai mark sa battlefield against 1,000 enemy shinobis. And also during Nine-Tails attack sa Konoha, yung laban nila ni Obito mga men, isa to sa most iconic Flying Raijin na ginawa ni Minato sa entire Naruto series. Talagang napakaastig nito mga men. Anyway, so kung pagbabasihan nga natin kung paano nga gumagana yung Flying Raijin nila mga men, talagang inferior nga etong Flying Raijin ni Boruto. Number 1 nga dito, need nga ng metal as primary requirement para magawa nga niya ang Flying Raijin niya. Dito niya ini-infuse yung chakra niya. Unlike kay Minato na kahit sa anong bagay pwede nga niyang ilagay ang jutsu seal niya. Number 2, hindi nga kayang lagyan ni Boruto ng mark yung mga living being. For example, yung kalaban o kasama niya. Isa din itong downside mga men. Pwede niya naman gawin yan kung yung kalaban o teammate niya may metal nga sa katawan o di kaya lagyan niya ng mga metal shaped objects na meron siya para makateleport nga siya mismo sa kasama o kalaban niya. Compare kay Minato na mas versatile nga kasi kaya niya nga i-mark ang kalaban niya nang hindi nahahalata. Same sa ginawa niya kay Obito, tapos permanent marker pa yan mga men. Number 3, about nga sa precision issues at focus ng Flying Raijin ni Boruto. Kailangan ng matinding focus at pag-sense ng chakra para nga malaman ni Boruto yung tamang object kung saan siya magte-teleport. Especially kung malayo nga yung te-teleportan niya, kailangan niya nga ng matinding focus. At kung yung object naman na pagte-teleportan niya ay same shape sa iba pang object na may mark, for example, dalawang shuriken nga, posibleng sa maling shuriken nga siya maglanding pag hindi siya nag-focus. Unlike kay Minato na master of chakra control at mas convenient nga yung pag-teleport niya sa mga jutsu marks niya. Number 4, limited lang yung nagagawa ng Flying Raijin ni Boruto. Same kay Minato, kaya niya din i-teleport yung ibang tao. Same nang ginawa niya kay Kawaki sa chapter 24 ng Two Blue Vortex. Pero need niya mag-focus, lalo na pag long distance. Kaya kinailangan pa ni Kawaki na labanan muna etong si Jura para nga magkaroon si Boruto ng sapat na oras para ma-sense ang chakra sa metal object na iniwan niya sa location. Hindi niya kasi magawa mag-teleport sa malayo habang nakikipaglaban sa mga kagaya ni Jura. Unlike kay Minato na even though kahit Nine-Tails pa yan o si Obito, kayang-kaya niya mag-teleport instantaneously. Kahit gaano pa kalayo, even though in a split second pa yan, kayang-kaya niya mag-teleport. Hindi na kailangan ni Minato nang mag-focus like kay Boruto. Kahit gaano kalayo, nagagawa niya kaagad mag-teleport. Kaya nga para sa akin mga men, mas lamang pa
din itong OG Flying Raijin ni Minato. Imagine na lang during 3rd Ninja War, Minato versus 1000 ninja. Tapos nag-spread siya ng 80 kunai para sa Flying Raijin niya. Then yung jutsu mark niya kahit saan pwede niya i-mark at hindi pansinin guys, at permanent mark pa yan. Pero sa tingin ko nga in the near future mas ma-develop pa ni Boruto itong jutsu na to, especially dito sa Two Blue Vortex. Around 15 to 16 years old lang siya dito mga boy, tandaan nyo yan. Mas mahaba pa yung room for improvement niya para i-develop pa yung mga cons ng Flying Raijin na to. Pero kung ako yung tatanungin mga men, nagagamit niya pa din ng tama at mahusay ang Flying Raijin even though napakarami nga nitong mga flaws.